Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Wala daw sumalubong sa kanya kung bakit. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At saka syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na lagi tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So ito nga, grabe. Pasabog ang ating bagong Miss Universe na si Fatima Bush. Kasi nga, ang lola mo ay pumunta na ng Guatemala. Ito ang unang-unang lipad na trip ni Fatima after niyang manalo ng Miss Universe. Naging controversial ang lola mo dahil sa parang nagulat yung lahat kasi bakit siya ang nanalo. Questionable, di ba? So, yon. So, ang Fatima kasi, sa totoo lang, yung malaban siya dito ng Miss Universe, wala siyang tagahanga. Iilan-ilan lang. Hindi ko alam kung meron ba talaga ha. Pero, after nang nagkagulo, sila ni Mr. Nawat, as in talagang marami talagang deadma kay Fatima. Tapos parang, ayun, kasi parang feeling ng mga tao na parang, bakit to nag-attitude? Pero kasi naka-jackpot doon si Fatima lang sa punto na, alam mo yun, yung, inano siya, tumawag si Mr. Nawat ng security para paalisin siya. Doon lang talaga siya nakakuha ng simpatya. Pero kung hindi ginawa yun ni Mr. Nawat, ay nako, lalabas sa mata talaga ng lahat na attitude ang lola mo, di ba? So, after no, naging controversial na ang Fatima at ayun nga, nagulat nga yung lahat ng siya ang tanghaling bagong Miss Universe. Kasi nga, kahit nga yung performance niya, ay talagang walang na-amaze sa ipinakita niyang performance. At ganun din yung kanyang execution sa overall sa performance niya dito sa Miss Universe. Kaya siguro isa yun sa mga parang wala siyang masyadong talagang hakot dito sa yung kumbaga walang na-impress, ganon. Pero, kung titignan mo naman sa social media, medyo nagdududa nga ako kasi pagdating sa social media, marami namang talagang kumbaga followers, malaki yung followers niya. Hindi mo rin masabi na parang, ay, mukhang naman, binili naman nila yung followers. Hindi, kasi doon sa social media, pag tinignan mo yung Instagram niya, talagang milyon talaga yung followers niya. Dami. Pagkatapos, marami talaga nagla-like sa mga photos na ina-upload nila every time. So, nagtataka lang ako, bakit parang pagdating sa mga ganitong event na, ayan, katulad niyan, di ba? May mga eksena siya dito na pinuntahan nila, hindi siya dinumog. Yun, ganun. Kaya mapapa-question ka. Wala nga bang tagahanga talaga si Fatima? Di ba? Ako para sa akin, sinusubaybayan ko si Fatima kasi syempre, titingnan ko kung ano nga ba ang magagawa niya sa journey niya bilang Miss Universe, bilang bagong Miss Universe. Maaari kasi na, yes, ayaw natin sa kanya kasi parang hindi tayo na-convince doon sa ipinakita niya. Pero syempre, looking forward naman ako kung ano naman yung ipapakita niya sa competition ng Miss Universe. So, doon ka talaga tumitingin na parang, sige, tingnan natin kung ano nga ba ang makikita natin na eksena niya, di ba? Kaya, looking forward ako lagi kung ano nga ba ang mga ganap at nangyayari ngayon kay Miss Fatima. Yan, ganon. So, ngayon, si Fatima nandito na nga sa Guatemala. So, sinasabi nung lahat, ay nako, wala namang sumalubong, wala namang interesado sa kanya. Yan. So, kung ikukumpara mo way back nung kay Shines, mas marami ang talagang sumalubong, mas pinagkaguluhan, ayun. Pero yung kay Fatima, parang yung organization lang. Hindi ko kasi alam kung dumating ba si Fatima doon sobrang aga or dumating ba siya doon ng gabi na. Kasi kadalasan, nagbebiyahe kasi si Fatima talaga yung late
na. Oho, yung gabi na. Way back Catriona Gray, may mga ano siya na biyahe siya na bigla na lang surprise na dumadating siya. Kung ikukumpara mo kay Pia na talagang grabe. Si Pia sobrang glamorosa, yung ganon. Pero si Catriona, minsan nagbibiyahe talaga siya na naka-jeans lang, naka-cap, tapos naka-t-shirt, yung mga simplihan lang. Pero marami namang bumabate pag nakikita siya talaga sa airport or sa ano. Pero yung kay Fatima kasi, hindi ko alam kung ang dinadaanan ba niya ay exclusive lang para sa kanya, walang media, isa ba yun ba sa mga nire-request ng organization ng Miss Universe na kung darating man si Fatima ay walang media, yung parang isa yun ba sa mga requirements. Ang iniisip ko, maaaring yes. Kasi baka, alam mo yon, iniiwasan nila na matanong si Fatima tungkol sa nangyayari sa Miss Universe at baka hindi alam ni Fatima kung paano sagutin yung mga bagay na yon, di ba? So parang ayun ang isa sa mga nakikita ko kung bakit parang walang pa-announcement o darating ang Miss Universe. Dahil siguro umiiwas sila sa mga interview, iniiwasan na mabalikan pa yung mga nangyari noon or iniiwasan yung update ngayon sa may-ari ng Miss Universe, yung mga tipong ganon. Kasi nga, di ba, alam naman natin na meron silang pinagdadaanan, meron silang mga, ano tawag dito, intriga na marami tayong naririnig sa social media na ganon. So, siguro, isa yun sa mga parang iniiwasan ngayon ng reyna ng Miss Universe na maka-apekto mismo doon kay Fatima. Oh, di ba? So, yan. Just ka nakakaloka. Medyo mahirap din para kay Fatima to, ha? And then, in fairness naman, nakita ko kung paano naman i-embrace ng organization ng Guatemala ang Miss Universe nung dumating siya. And then, natutuwa ako kasi nakita ko pa rin na, alam mo yon, doon kay Miss Guatemala Universe na kung paano niya i-welcome si Fatima at nakikita mo na maganda yung relationship nila as a sisterhood, di ba? So, yun. So, marami ngayon akong tanong na ito ba si Fatima after ba ng Guatemala, lalabas ba siya ng Latin America? So, kasi di ba may mga Indonesia, tapos sasabing gano'n, mag-Asian tour na daw. So, isa ba sa mga mapupuntahan niya ang Pilipinas? Oho, di ba? Kasi pupunta daw ng Indonesia para mag-shoot doon ng vitamin C. Kasi yun naman ay talagang every year na ginagawa naman talaga ng Miss Universe winners, di ba? So, lahat yan dumadaan doon. And then, after daw ng Indonesia, babalik daw ng Thailand. So, hindi ko alam kung anong project nila dito. Kasi sa Thailand, sa totoo lang, ang sabi noon ni Mr. Nawat, pagka panalo daw ni Fatima, dapat daw mag-i-stay pa daw si Fatima dito sa Thailand na hanggang December. Kasi nga, syempre, may mga shoot pa daw for the sponsors. Tapos, ayun, yung parang magpapasalamat yung Miss Universe organization sa mga sponsors, sa mga tipong gano'n. Kaya dapat hanggang December pa siya dapat dito. Ayun yung mga narinig ko mula kay Mr. Nawat na mag-i-stay ang winners dito ng hanggang November, December 10 yata o December 20, ganon. Pero hindi na nangyari yon kasi parang after ni Fatima manalo, 1 week lang ay wala pang 1 week ay umalis na si Fatima ng Thailand. Siguro dahil naghihintay sila kung ano yung mga next, tapos wala namang sigurong calling. Pero nakita ko din naman sa social media na si Vina nala ang pumunta sa mga sponsors para magpasalamat. So, bilang first runner-up ng Miss Universe. So, si Vina na ang gumawa nun. Pero hindi ko kasi alam kung behind ba, may conversation ba ang organization na, o sige, si Vina na lang ang gagawa nun. Tapos, o sige, pumunta na si Fatima sa Amerika. Kasi meron din naman siya kasi mga ano doon eh. Dumiretso siya ng New York. Tapos, meron siyang mga TV ano, 'di ba, na invited siya sa mga kumbaga media tour doon sa USA. Ayun na nga, doon na nga nagkagulo na yung in-invite siya ng Telemundo na nag-walk out daw dahil hindi daw nagustuhan ni Fatima yung mga tanong at lumabas naman si Fatima na attitude Dora sa mata ng mga tao kasi nga lagi na lang daw nagwo-walk out sa mga
ganitong usapin. Ganon. Tapos, ayun, after nun, pumunta na si Fatima sa Mexico at nagkaroon nga siya ng homecoming ng bonggang-bongga na pinagdudahan pa rin ng tao kasi sabing gano'n, para daw sa football game yun, kaya daw gano'n kadami. Siyempre naloka tayo kasi bakit gano'n kadami? Ayun naman pala, may event pala ang football na pinuntahan ni Fatima at inuna na siyang iparada doon. Siguro siningit na lang yung mga gano'n. Anyway, kung ano man ang eksena ni Fatima ay syempre dapat makita na lang natin sa kanya kung ano yung mga project na gagawin niya bilang Miss Universe. At kung ano pa mga eksena, di ba? And then, let's see. Kung matatapos niya yung reigning niya. So, ito nga yung tanong nun lahat. Paano daw pag pumunta to sa Pilipinas? I-welcome ba ng mga Pinoy? Yan. Ako, kilala ko kasi ang mga Filipino people na very yung hospitality naman ay lagi naman sila talagang medyo kumbaga, lagi naman tayong welcome sa lahat, di ba? Ando doon na parang yes, may mga side comment tayo, pero at the end of the story, kapag pumunta naman siya, siguro naman, di ba, i-welcome siya ng bonggang-bongga. So, ipaparamdam sa kanya yung pagmamahal ng mga Pinoy. Ganon. So, yun yung tingin ko ha. Kasi di ba, kay Mr. Nawat dati, galit-galitan tayo. Tapos yung naman, parang welcome naman si Mr. Nawat sa atin. Ganon. And then, ayun, looking forward tayo kay Fatima sa mga gagawin niya. Kung pupunta siya sa Pilipinas para umattend ng Miss Universe Philippines, so aabangan natin yan. So kung mangyayari yan, kasi sabi ni Fatima, excited daw siya pumunta ng Pilipinas. So ang tanong, welcome nga ba siya sa inyo? Yon. So yun yung inaabangan natin. And then, ayun, kung matatapos niya yung reigning niya. Isa rin yun. Anyway, kung ano man ang mga eksena at ganapan ni Fatima bilang Miss Universe, syempre, patuloy natin yan susubaybayan at patuloy natin yan aabangan, di ba? Kasi parang nandoon naman yan na parang, o sige, tingnan natin, baka naman kasi ma-fall in love pa tayo sa kanya in the future. Kasi, di ba, ngayon hate, pero kapag lagi na natin siyang nakikita at nakikita naman natin siya nagtatrabaho at talagang ginagawa niya ang tungkulin niya bilang Miss Universe, ayun, doon, mararamdaman natin yung, yung love, di ba? So, yun, kasi tayo naman minsan ganun pero later on, parang nakasanayan na natin, tapos natuwa na tayo sa kanya, hanggang sa minahal na lang natin ang isang tao na bonggang-bongga, di ba? So, yun, so kaya looking forward ako sa ano pang mga eksena at ganap ni Fatima bilang Miss Universe. Ikaw ba? Ano ba ang tingin mo kay Fatima? So, i-welcome mo ba siya kapag nagpunta siya ng Philippines? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.